Hindi na ikinagulat ni Senator Erwin Tulfo ang pagbibitiw sa pwesto ni PICAB Executive Director, Attorney Herbert Matienzo. Sa isang pahayag, iginiit ng senador na ang pagbibitiw ay hindi nangangahulugan ng automatikong pag-absuelto sa mga isyong kinahaharap ng dating opisyal. Binilin pa ni Senator Tulfo na tuloy-tuloy ang investigasyon ng Senado laban kay Atty. Matienzo kahit wala na ito sa kanyang posisyon. Anya, mahalagang masiguro na ligtas at nakatabi ang lahat ng mahahalagang dokumento na maaaring magsilbing ebidensya sa umano'y maanomalyang flood control projects. Matatandaan na kinumpirma ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang pagbibitiw ni Attorney Matienzo na iginiit umanong dahil sa personal reasons. Itong viral na mag-asawang Diskaya ay namamayagpag daw BBM time. Kailan sila nagsimula at kailan sila kumita? Pag-usapan natin yan. Pero ito ang matindi. Kapartido daw ni Dunyor. Ito, panurin natin. Personal nga mag-iayong Diskaya ni Botya nga nakakuha og 31 billion pesos nga flood control project sa gobyerno sugad nitong 2022. Straight to the point. BBM na nga time. Nagsugod sila may 2012 panahon bang Pinoy. Sugod-sugod sila. Pero pag-abot sa 2016 padayon sila. Ang na-mention importante nga mga pinsan ni anak ato di man ang 2012 isa ka presidente Pinoy. Sunod 2016 kasi presidente Duterte. Pero ang 31 billion yung nakuha nila from 2022 to 2025 kinsa presidente BBM. Oh, malinaw ha. Tsaka, totoo po yan. May mga record po yan na nagsimula talaga sila 2012. Pinasok nila yung DPWH na yan. Aquino time po yun. Kasi itong mga pingkina, kakamping pala, itong mga Diskaya, gusto na naman nilang i-connect sa mga Duterte. Okay, 2012. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay balita ko na blacklist to. Hindi nakapurma sa mga project na yan. Pagpasok ng 2022 hanggang 2025, 31 billion project daw. Kasi namang hindi makakabili ng mga luxury cars yan kung umabot ng ganyang presyuhan. Hindi naman natin masasabing meron silang ghost project. Pag contractor ka, tapos yung budget ay umabot ng 31 billion, magkano lang yung pupuhunan mo para magawa yung proyekto? Ang laki ng kinita ng mga to. Kaya hindi nakakapagtaka na umabot ng ilang luxury cars ang nabili nila. At ang matindi dito, yung mga gustong magugas kamay dyan ha. Sa balita po nakaraan sa Avante News Online noong 2024, nako, kapartido pala, nanumpa pa dyan ha. Pasumpa-sumpa ka pa, kawatan ka. Oh, nanumpa pa dyan sa partido ni PBBM. Ito po sa post po ni Rab. Come on, it's not rocket science. Connect the dots. August 30, 2024. Nakaraang taon lang, bagong-bago yan. Pinangalanan ni PFP Secretary General Tom Lantion ang kilalang lead advocate ng charity work sa Pasig na si Sara Rowena Diskaya bilang potential na pambangga sa eleksiyonistang alkalde. Si Diskaya, na mas kilala sa tawag na Ate Sara, ay nanumpa na kamakailan sa pamunuan ng PFP bilang opisyal na miyembro ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun naman pala, kapartido nyo naman pala. Kaya pala malakas ang loob ng mga to. Tapos ngayon nyo lang napansin, simula 2022, 2023, ayun na. Nag-umpisa na. Ngayon lang, 2025, kung kailan, pinaimbestigahan na ni Senador Marcoleta. Ngayon lang, tapos si Dunyor nagalit-galitan. Si Partido Federal ng Pilipinas, Secretary General Tom Lantion ang nagpanumpa bilang mga bagong miyembro ng PFP mula sa Pasig City sa mag-asawang Diskaya. Sa mag-asawang Diskaya, kasama ang kilalang dating konsihal ng lungsod na si Mario Concepcion Jr. at ang dating chairman ng Barangay Bambang na si Rinaldo Samson Jr. Ano na, linis-linisan pa rin ba? Sa mga panahon ni dating Pangulong Duterte, yung mga kapalpakan ng ibang kapulisan, hindi naman lahat na matitino, merong iilan. Kapalpakan ng mga iilan na kapulisan at may naparusahan na, pero sinisi pa rin kay Tatay Digong. At ang resulta, pinadala sa ICC. O ngayon, eto, matinding nakawan ang nangyayari di umano. Yun ang nakikita nila sa investigasyon nila. Hindi ba natin sisihin si Dunyor dito? Tingin kasi ng iba, depende pa rin yan sa namumuno. Kung nabantayan niya, siguro naman, malaki-laki ang confidential fund ni Dunyor kumpara kay BP Sara. Bakit itong si BP Sara ay alam niya na noon pa itong sino-sino itong mga magna. Nagsasalita na siya. Ngayon, huli nang nalaman ni Dunyor at nagalit-galitan? Talaga ba? O ang sabi ng iba, lights, camera, action. Yun ang sabi ng iba. Para hindi masisi. Lalo na pag sa Maynila, bumaha na. Kunting ulan lang. Baha talaga. Kasi mga nakaraan, pag bumaha,
Dunyor, yung ano mo, yung pinagmayabang mong 5,500 flood control project na sana. Ngayon, nagalit-galitan siya. Sisihin pa ba natin siya? Turo na lang sa kontraktor. Yun ang gusto nila. Sisihin yung kontraktor. Pero itong mga kontraktor na to, kung totoo man na nag-abuso na sila, ay hindi maglakas loob yung mga yan. Kahit sino naman, kontraktor ka, saan galing yung pondo? Sinong sinong pumirma ng budget na yan? Hindi ka maglakas ng loob na kung anong gagawin mo dyan. Kung ganun, ang tibay nyo talaga, ang kapal-kapal na. Hindi lang yung nasa bulsa, pati yung pagmumuka. Dito ba,